seconds, nabuhay ang splash body ni Kerry sa Game 7 kontra sa Rockets. Pinigilan ng 3-1 comeback, pinutol ang sumpa ni Steph. Pag-usapan natin yan, kaya wag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! At ayun na nga, siguro naman naaalala nyo pa ngayon ang 3-1 comeback ng Cavaliers sa Golden State Warriors noong 2016 Finals. Paano ba natin nga makakalimutan? Yan ang greatest comeback sa history ng NBA. Ayan nga lang ang kaisa-isahan at kauna-unahang beses na nangyaring makakomeback from a 3-1 lead sa NBA Finals. At syempre, alam naman natin na nangyari to noon against kay Steph Curry. At ngayon nga sa serye nila kontra sa Rockets, napunta na naman siya sa similar situation na yon. Dahil nakakuha itong Warriors ng early 3-1 lead against sa Rockets. Kaso ay sinayang nila ang dalawang tsansa na i-close out na ang serye at umabot pa ng Game 7. Kung natalo ang Warriors sa Game 7 at nakambak na naman ng Warriors ay malaking epekto to sa legacy ni Steph Curry. Kaya kahit hindi niya aminin may konting kabayan at pag-aalalang nararamdaman. At napapansin nga yan sa laro niya. Bukod sa magandang depensa sa kanya kasi ng Rockets, medyo alat din talaga laro ni Steph. Pwede rin sa pressure na nararamdaman niya. Kapag kasi natalo sila dito ay nga makakambak na naman sila ng 3-1. Trauma na si Steph dyan Awa na lang boss. At mapapansin nga natin yan sa naging laro niya First half walang pumapasok na tira. 0 points sa buong first quarter. Maging pagpasok ng second quarter ay hindi nauhulog ang tira ni Steph. Ang unang ang tirang pumasok sa kanya ay isang malayong 3. Few seconds bago matapos ang second quarter. Tuwang-tuwa at napating Lord ba itong si Steph nung nakapasok ng unang 3 niya. Pero sa kabila ng off-night niya ay lamang pa rin naman sila pagtapos ng first half. At lumamang sila dahil dito kay Buddy Hield. Nitong mga nakaraang games medyo nabitin talaga tong Warriors. Sobrang higpit na depensa kay Steph. Pinapahirapan siya ng sobra. Kadalasan pa nga ay nado-double team to, na nagiging dahilan naman para magkaroon ng ibang open shot sa mga kampi niya. At syempre, kilala naman natin si Steph. Iba kasi yung bigat ng presensya ni Curry para sa mga kalaban niya sa court. Kahit hindi kasi umi-score yan kapag nakuha niya rhythm niya, patayin na, ilista mo na. At ayan ang iniiwasan ng Rockets. Maganda rin naman to para sa Golden State dahil na-open nga ang mga kampi niya. Napupunta kay Curry yung atensyon ng mga defenders. Kaya dapat merong mga makakalibre ng tira dyan. At ayan ang kailangan ng Golden State talaga. Kailangan nila ng sasalo kay Steph, yung kayang humanap ng magandang pwesto at isureball ang tira. At ayan mismo ang ginawa nitong si Buddy Hield. Aminin na natin, si Buddy Hield medyo inconsistent talaga Sa katunayan nga niya nitong Game 5 and 6, medyo pangit yung laro niya. 4 points lang nung Game 5, tapos wala man lang score ng Game 6. Pero sobrang laking step up ang ginawa niya para sa Game 7. Pinatunayan niya dito kung bakit nga ba siya kinuha ng Golden State. First quarter pa nga lang gamit na gamit sa kanya si Curry. Dito natuon masyado ang atensyon ni Sengun kay Curry. Wala tuloy may iwan sa ilalim, nakalibre tuloy itong si Hield. Easy layup against kay Brooks. Dito gagamitin niya ulit ang presensya ni Steph. Tatlo nga dito ang nakafocus kay Steph kaya magkakaroon siya ng konting space mula sa defender. Ganito talaga ang kailangan ng Warriors. Yung kayang bumesto at mag-knockdown ng mga open shots. At sobrang nakakabilib naman ang gagawin niya dito. Paubos na ang oras dito at mag-aala Steph Curry. Tumira ba naman from half court? Pumasok pa yun. Kahit si Steph Curry napabilib na dyan. Parang nakatingin sa salamin Malaya din kasi ang kamay nitong si Buddy Hield. Nagpatuloy nga sa second quarter ang off-shooting ni Steph. Kaya sabi ni Buddy Hield, ako na munang bahala. At mas kilala rin talaga itong si Hield sa kanyang catch and shoot. Parang Klay Thompson. Sobrang efficient siya kasi sa ganyan. Hindi na kailangan mag-dribble para tumira. Sa ganito kasi talaga siya effective. Kaya nagagalit sa kanya si Jimmy Butler kapag panay ang dribble niya Hindi na kasi niya kailangan ng mga dribble na yan. Parang si Klay Thompson nga lang din. Pagbigay mo ng bola sa kanya at libre, titira na yun. Pag ganon, matik na, ilista mo na. Sure ball pa kahit may bantay. Magaling din kasi itong pwesto. Nakita niya nga dito na dinudumog na si Jimmy Butler sa ilalim. Kaya humanap siya ng pinaka-open na pwesto. Nakita niya dito mag-react si Brooks. Kaya napakagandang fake ang gagawin niya. Open na sa 3. Siyempre sure ball na yan. Mainit na kasi siya dito. 5 3 points na nga nagawa niya sa first half. Pagtapos pa nga lang ng second quarter, meron na siyang 22 points. 3 points lang si Curry dito pero okay lang dahil lamang pa rin sila ng 12. Ganyan kalaki ang epekto kapag maganda laro nitong si Hield.
Sa second half, double team nga dito si Kerry. Panigurado may ma-open ditong teammate niya. Nasa nga dito kay Draymond. Nag-react naman dito si Jalen Green. Dahil nga naka-double team sila kay Kerry ay kulang ang bantay nila. Kailangan tuloy saluhin ni Jalen itong si Podziemski na malilibre sa ilalim. Kaso dahil dyan, ina-open itong si Hill sa gilid. Ang layo ng lalakbayin mo dyan, kabayan, para masabayan mo yan. Hindi na aabot dito si Jalen Green. Makakatira tuloy ng wide open 3 itong si Hill. Mainit na sa labas yan, hindi pa binantayan. Second half, nakakascore-score na rin dito si Kerry. Kaya mas lalong nag-focus sa kanya ang Rockets. Dalawang defenders nga ang nakatingin sa kanya dito. Hindi tuloy mapapansin itong si Buddy Hield. At libreng-libre na naman nga dito si Hield. Sarap naman nun, tira lang ng tira. Wala man lang nagbabantay. Sobrang layo ba naman ng mga defenders? Tingnan nyo naman kung gaano kalayo yung hinakbang ni Brooks. Lumakdang na nga siya dito pero hindi pa rin niya inabutan. Parang nawalan na kasi ng gana dito ang Rockets. Night-night tuloy sila dito kay Steph. Good night Rockets talaga. Talunin ka ba naman ng Game 7 sa home court mo pa? Pero walang awa tong si Hield. Nilabas ata lahat ng gigil niya, hindi kasi siya nakascore ng Game 6 eh. Ilang minuto na lang natitira dito, tambak na nga ang Rockets. Pero ganado talaga tong si Hield. Dito nga tumira pa ng 3. Boss, maawa ka naman. Pinahiya mo na nga sa home ground nila eh. Bukod ni maganda rin naman ang pinakita niya sa depensa. Natapal pa nga niya dito si Amin Thompson. Mas athletic yan sa kanya. Talagang pautakan lang din sa basketball. At ito ang ganda nga ng effort niya dito kay Van Vliet sa depensa. Maganda nilalaro nito si Van Vliet noong mga nakaraang games. Pero dito talagang hindi niya nilubayan. Napakagandang depensa ang pinakita niya. Nice D! At nakapagtala nga itong si Buddy Hield ng 33 points. 12 out of 15 ang kanyang field goals. Siyang pa sa 12 na yan ay 3-pointer. Nakapagbigay nga siya dito ng 9 na 3. At sobrang efficient pa. 2 mintis lang. Siya pa nga ang highest scorer sa team ng Warriors ngayon. 22 points lang kasi ang nagawa ni Steph dito. Samantalang 20 points naman dito kay Jimmy Butler. Sino ba naman kasi mag-aakala na siya ang sasagip kay Batman at Robin? After nga ng game, napayakap itong si Steve Kerr kay Hield. Panigurado lahat ng Warriors fans dyan ganyan ang nararamdaman. Thank you Buddy Hield, talaga malala. Siya ang dahilan ngayon bakit magsi-second round ng Warriors. Masaya rin naman itong si Steph para sa kanya. Ito lang kasi ang pangalawang beses na nakatapak si Buddy Hield sa playoffs. Unang beses sa Game 7. At masaya siya para dito, no? Dahil maganda ang naging performance nito. Hindi pa sa home court. Pero panigurado mas masaya dito si Steph. Dahil nga hindi na ulit dito ang sumpa niya sa 3-1 comeback. At syempre dahil tuloy ang laban nila para sa championship. Miyerkules na nga agad ang susunod na laro nila kontra sa Timberwolves. At diretso na nga sila doon sa Minnesota. Pero ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba ay mananakaw ng Warriors ang Game 1 sa home court ng Timberwolves? Comment down below when mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.